So, before natin pag-usapan yung mga issues natin dito sa ating bansa, ibigay ko na muna sa inyo mga kababayan itong nangyari pong pagtama ng nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Napakalakas na naman pong lindol sa Japan. Magnitude 7.6 po yung tumama sa Japan. And as of press time, mababa pa man lang po yung bilang ng mga nangamatay. Nasa 13 pa man lang po. Pero it is expected po na madadagdagan po yung mga casualties kasi medyo malakas nga po yung lindol na tumama sa kanila. Although yung Japan po, lagi man pong handa sila sa ganitong mga pangyayari kasi lagi-lagi po silang tinatamaan ng malalakas na lindol. Ayan po yung balita ngayon. Masama yung pagsalubong ng bagong taon ng mga Japanese. Sabi dyan, Japan is in battle against time to rescue New Year's Day quick survivors. At least 13 people have been confirmed dead in the powerful earthquake that struck central Japan. Major highways closed near epicenter of Japan quakes. Yung ating Department of Migrant Workers, inactivate na rin po mga kababayan. Sabi rito, DMW activates helpline for Filipinos affected by powerful Japan quake. So yung ating gobyerno po, yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, laging active sa mga ganitong sitwasyon. Russia declares tsunami warnings in Far Eastern region agencies. Matapos pong tamaan ng lindol yung Japan, pati man po yung neighboring country, South Korea. So yan po yung mga photos ng damages sa mga kabahayan at sa mga kalsada. Yan po mga kababayan. Siyempre yung mga tao nagsipaglabasan sa kalsada. Ito mismo yung mga nasa loob ng establishment. Nagsipaglabasan po sila. Kaya tayo rito po, laging may yearly earthquake drill. Kasi yung pinaganda natin, yung tinatawag na The Big Bang. Ay hindi The Big Bang, The Big One pala. Big Bang pala yung Big Bang Theory yon. The Big One. Yan po, yung mga debris. Talagang malakas. Kasi konkreto yung mga kabayan nila doon. At syempre, dapat maganda yung quality ng mga buildings, yung pakagawa. Pero ganun pa rin, sa lakas ng lindol po, nagkakabiyak-biyak po, nagigiba. So yan po mga kababayan. So nagkasunog pa po after the earthquake sa Ishikawa Prefecture. Yan po. So ito naman po sa South Korea to, sabi rito, a member of Korea Coast Guard patrols to watch Coast Guard patrols to watch for possible changes in sea levels on a beach in Gwangyong, South Korea. Binabantayan nila yung possible tsunami po. Yan po sa South Korea. So immediately nagpaabot ng advisory yung kanilang Prime Minister, si Japan Prime Minister Fumio Kishida. Siyempre, mga kababayan, tayo mga Filipino nakikiisa at nakikiramay doon sa mga pamilya ng mga namatayan. And sana naman po walang nadamay sa ating mga kababayan Filipino. But this time, busy yung ating mga officials ng Department of Migrant Workers para i-locate yung ating mga kababayan doon. Kasi marami sa ating mga kababayan ang nasa Japan din. Yung iba nakapag-asawa na mga Japanese, yung iba nagtatrabaho as OFW sa mga pabrika at sa mga bahay-bahay po bilang mga domestic helpers. Yung iba naman po mga health workers, mga caregivers.
So ingat-ingat lang po tayo mga kababayan dyan sa Japan. Siyempre sunod ng malakas na lindol yung mga tinatawag na mga aftershocks. Yung Amerika po nag-react agad. Sabi rito si President Joe Biden nagsabi na they're ready to provide any necessary help to Japan after the earthquake. But anyway, tayo rito, wala pang statement yung Palasyo Malacanang other than yung Department of Migrant Workers. But anyway, sigurado in close monitoring yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan doon, and siguro sa mga susunod na oras magpapalabas na rin ng statement yung Palasyo ng mga possible help depende sa magnitude ng damage, sa tindi ng damage mga kababayan, at siyempre pangangailangan ng mga Japanese. Tayo naman po dito usually nagpapadala tayo ng mga team, rescue team at mga relief assistance. Usually mga medical teams pinapadala po natin. Kasi siyempre, usually itong Japan, ganon din yung mga ginagawa dito sa atin in times of calamities, mga disasters, tulad ng bagyo at mga lindol. Ngayon, balik po tayo sa mga topics natin dito sa ating bansa. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung mainit na mga balita. Nagsalita na po si DOJ Secretary Remulla tungkol doon sa mga sabi-sabi na pumasok na yung mga taga-ICC dito sa ating bansa. Nagpalabas nitong mga balita po si Harimao. Kasi yung kampo nila, mga kababayan, masyado nang napapraning. Ano niya, Mr. Maravillas, yung sabi ni Remulla? Wala man daw na balita na nakarating sa kanila. Walang ganon. Madaling sabi, nag-fake news yata si Harimao. O sadya niya, mga kababayan, na magpalabas ng ganong mga espekulasyon para mag-react yung gobyerno. Either kumpirmahin o mag-deny. O, di ba? Nagbabakasakali siguro mga kababayan o gusto lang na manggulo mga kababayan itong mga DDS. Ito yung sabi ni Secretary Remulla po. No information on presence of ICC's probers in the Philippines. Ang galing talaga niya, Mr. Maravillas, ng mga kampo ni Maudix na magtahi ng mga kwento. Doon po sila magaling. Yung magtahi ng mga kwento, mga kababayan, nanggugulo talaga. Dinidestabilize po yung gobyerno ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung sabi po ng DOJ Secretary. Sabi niya, if they are indeed in the country, itong mga ICC investigators, meron sila na duty to inform the Philippine government. Kailangan mag-report sila sa ating gobyerno. It is the responsibility and duty to make contact with the DOJ in accordance of the principles of international law. Kaya hindi maaari itong mga kwento po ni Harimao. They have not made contact with the DOJ. Sabi po ni Secretary Remulla, ano ka ngayon, Harimao? Basag yung mga kwento po ninyo, mga propaganda ninyo, para gatungan yung mga mamamayang Filipino na umalsalaban sa Pangulong Bongbong. Yan po man lang ang intensyon nila, manggatong, para mag-people power. Yung mga supporters nila magsipaglabasan sa kalsada at sumigaw ng Marcos resign. Yung mga bumoto po sa kanila kay Maudix noon, paano lalabas yan sa kalsada? Mga Marcos loyalist yan. Di ba? Hindi kayo pwedeng mag-wage ng people power against this government. Kasi yung mga supporters ninyo, Marcos loyalist, yung mga DDS, konti lang naman kayo. Tapos manggagatong kayo ngayon. Palalabasin ninyo na pumasok na yung ICC para sumaklolo yung mga akala ninyo
Mauuto ninyo mga mamamayang Filipino, sumaklolo kay Maudigs at kay Inday. At ikondina yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinalalabas ninyo, tinatraidor kayo. Walang ganun po. Kung may traidoran po, hindi galing sa administrasyon. Malamang na malamang galing sa inyo. Ito yung sabi ni Harimau noon, nung isang linggo yata to. Sabi ng dati naming kasama, labas-masok di mano ang mga puti galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag sa ating saligang batas dahil hindi na nga po tayo miyembro ng ICC. Hindi na dapat sila nag-iimbestiga. Ngayon, sabi po ni Remulla, if the ICC believes it has a case, charges should be filed in the Philippines because we are a country with judicial system. Malinaw, Harimau. Gumagawa kasi kayo ng sarili ninyong multo na kinakatakutan ninyo. Yan ang malinaw dyan. Ayan man lang po mga kababayan for now. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy New Year pong muli. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Mga kababayan, gusto ninyo itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos! O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.